Amen. natin ang pagpapala ng ating Panginoon. Hallelujah! Ibubuhos, itututo ng Panginoon ang kanyang kasaganahan. Hallelujah! Kaya ituto natin ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen! Praise the Lord! Hallelujah. Praise the Lord. Ibuhos mo ang kasaganahan, dala kami sa luwi, mga pagpapala ko. Buksan mo ang kalamitan, ibuhos mo ang kasaganahan, dala kami sa luwi, mga pagpapala ko. Ibuhos mo. Ibuhos mo ang kasaganahan, nagdala kami sa luwi, mga pagpapala mo. Buksan mo ang kalamitan, ibuhos mo ang kasaganahan, nagdala kami sa luwi, mga pagpapala mo. Ibuhos mo.
Amen. Sinong dito habang nagpupuri, nakakalaga sa ibayong kalakasan
Hallelujah. Sige po mga kapatid, huwag po tayo na mapagod na magmuli sa ating Panginoon. Patuloy po natin sambahin ang ating Diyos sa buhay. At naniniwala ako, kung taos-puso ang ating pagsamba, tayo lang po ang kaisa. Tunay na ano man yung sitwasyon ng ating buhay, ang Diyos lang ang nakakaalam at may gagawin siya iba namin. Magising pa lang sa umaga, Panginoon, ikaw ang aming nakita. Ngiti ng langit kaya ng ganda o Diyos. Sa aming ikaw ang nagbibigay buhay, nagbibigay pag-asa sa bawat isa sa aming Panginoon. So, hallelujah. Hallelujah. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay maganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapibig na iba. Tayo po lahat. Pagising sa umaga, ikaw ang nakikita. Ngiti ng langit ay ang ganda. Muling sumilay sa akin ang bagong pag-asa. Ramdam ko ay kapibig na iba. Ang siyang nagbibigay sila sa aming buhay. Kaya naman sa piling mo, ako ay Hallelujah.
tinig ng ating Panginoon namin. Sabi nga sa amin, ayaw ko na mawalay pa. Ayaw na natin mawalay pa sa ating Panginoon namin. Hallelujah. Sige po mga kapatid sa mga oras ito. Tayo po kayo may dadako sa ikalawang bahagi ng gawain ito na kung saan po ang panginginig ng mga buhay ng patotoo ng bawat isa sa atin. Amen. Pumalakpak ang lahat ng pinagpalakalan ng Diyos. Sumigaw! Sagalak! Amen. Tumayo na po ang una na at handang magpasalamat sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. Ayan. Mga nakatawag sila. Amen. Sige po, wala kong tatawagin si Brother Jeff at susunod naman po kayo na magpapatotoo. Amen. Ayan, si Brother Jeff. Muli, wala ka sa mapuling kaya wala siya dahil. Ayan, muli, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Ang gusto ko lang magpasalamat sa ating Yahweh Shaddai, yung unang-una, yung tinig na ipinagkaloob sa akin at ang wisdom of knowledge na ipinagkaloob sa akin ni Yahweh Shaddai. Una pa lang, bago ako mag-start na maglingkod sa Kanya, talagang yung boses ko napaka-hirap na intindihin at pakinggan. Pero nung time na hiningi ako ng karunungan sa Diyos na magandang tinig at yun ay magamit ko sa tama at kabutihan. Pero nung pinagkaloob na sa akin ni Yahweh Shaddai, nagpapasalamat pa rin ako kasi tuloy-tuloy. Bagamat may mga pagsubok na dumarating, pero tuloy-tuloy pa rin na makapaglingkod sa ating Yahweh Shaddai. Ang gusto ko lang pong rating sa mga kapatid natin, nagpapasalamat ko ako dahil naging isa kayong parte ng buhay ko. Sa kabila ng mga pagsubok na pinagdaraanan ko, nariyan kayo upang samahan ako sa yugto ng buhay ko. Kaya nagpapasalamat ako sa inyo kasi naging, bagamat maraming pagsubok, talagang napakahirap po talaga na pag nasa Panginoon ka na, yung buhay paglilingkod mo at yung kailangan talaga yung panahon na naglilingkod ako, tapos yung pamilya ko against pala sa paglilingkod ko. Pero pinagpipray ko na lang kay Yahweh Shaddai na kahit ngayon ako'y mag-isa, mahirap ko talaga na mapag-isa ka. Pero yung pag-iisa ko sa buhay ko, nagpapasalamat pa rin ako kay Lord kasi narito pa rin ako sa inyong harapan, patuloy na naglilingkod. Pero pagkamas may mga pagsubok na patuloy kang ananasin ang hirap ng buhay. Pero salamat pa rin ako kay Lord kasi buhay ako ngayon sa inyong harapan at nagpapasalamat ako sa pamilya ni Yahweh Shaddai at hindi ko sukat akalain na dito mababago yung buhay ko. Bagamat maraming pagsubok na dumating sa buhay ko, pero salamat pa rin ako kasi nalalampasan ko yun sa presensya ng ating Panginoon na makapaglingkod ako sa Kanya ng tunay at hindi ko sukat akalain na darating ako sa point na talagang mahirapan ako mag-desisyon. Pero salamat pa rin sa Lord na kahit ngayon ay wala akong iba ang dalangin sa Kanya kundi yung sana manatili man pero may pagpatuloy ko pa rin yung pangarap ko na talagang maging isa sa mga lingkod niya. So ayun lamang po, salamat pa rin po sa ating Yahweh Shaddai na talagang nung nag-pray ako sa Kanya at makapag-pray ako ng lubos na pagpapala, hindi lang yung pagpapala ang pinagkaloob sa akin ni Yahweh Shaddai, kundi yung karunungan na patuloy akong makapaglingkod sa Kanya. So yun lamang po, and to God be all the highest glory po, malakas na pagpak sa akin ni Yahweh Shaddai. Amen. Malakas sa mapuri. Kaya ako siya dahil, hallelujah. Tunay nga na saksi ako kung paano ginagabayan ng ating Panginoon si Brother Jeff, kung paano nung una, nakakilala namin siya sa Saudi at ito, tuloy-tuloy. Tunay nga, ito nga, sabi nga, naniniwala ako doon sa lagi nagpapasalamat, lagi talagang patuloy na binubus ang Panginoon ang kanyang biyaya. Amen. Si Brother Jeff, lagi nagpapasalamat yan. Mali ko malaking pagpapala. Tunay nga na ipinagpapasalamat ng ating kapatid. Kaya talagang ang Diyos ay nalulugod sa kanya. Amen. At sino naman po ang susunod? Hallelujah. Ayan, si Sister. Amen. Hallelujah mga anak ng Diyos. Hindi na iiyak na magpatotoo. Amen. Sapagkat ang pinapatotoo po natin,
dumadalo tayo dito, naniniwala ako na laging may bago na pagpapala ang ating Panginoon sa ating buhay. Amen! Praise the Lord. Kaya, kumbaga, mga kapatid, ito yung time na binibigay ng Diyos na ihayag po natin kung gaano siya kabuti sa ating mga buhay. Amen po. Napakasarap po sa pakiramdam yung inihahayag po natin kung gaano kadakila ang ating Panginoon. Amen? Yung mga tinatago natin sa ating kalooban, ilalabas natin. At nasa gayon, napaparangalan din po natin ang ating Panginoon. Amen po. Amen. Ayan, si Sir Josie. Ayan, mapapatapakan na yan. Hallelujah. Praise the Lord. Sige po ba? Ay, ano makaraan? Patutod din na si Sister Josie, pero alam ko may bago yan. Ayan. Praise the Lord. Susunod po kayo. May time pa po tayo. Kaya napakabuti ko ng ating Panginoon. Alam po ang pinakabago po ulan. Kanina po, talagang siguro po ay putulan na ng kuryente. Tunay kong buhay ang Panginoon dahil po ba? Sa totoo lang po, hindi sapat ang hawak ng pera para ibayad sa kuryente. Pero po, talagang ako po, sabi ko sa Panginoon, Lord, samahan mo ako. Alam mo po, magiging tulutan mo ako. Nakasama kita upang makipag-usap sa manager, mag-uusap. Sa totoo lang po, wala pa akong tatlong salita na sabi doon sa manager. Ang sagot po sa akin, Nanay, kung yun ang kaya mo, tatanggapin ko dahil hindi naman habang buhay na hindi ka magkababayad sa kuryente. Totoo pong napakabuti talaga ng Diyos dahil bago po ako malis buka ng bahay sa ako, Lord, samahan mo ako. Dahil simula na itong mabita o mayroon pa ako nakiusap sa kuryente talaga na nakaabot ako. Isang bilang po yung nangyari sa amin na yun. Nahiya po ako magbayad na hindi ko dito. Pero sabi may tiwala ako sa Diyos, hindi ako pababayaan. Sasamahan niya ako. Kaya maraming salamat Panginoon. Ang pangalawa po, sa totoo lang, ang pagsulit talagang hindi nawawala yan. Ito pong linggong ito, talaga po sabi ko nga po, daming biyaya ang dumating sa mga anak ko. Pero hindi ko po yun kinuhan, hindi ko po yung inang pinasabi ko na magiging masama, na kung mabuti lahat po, mabuti ako nandito sa kanila. Kaya lang po, hindi pa ako makalapit sa mga anak ko dahil alam ko nga hindi sila nakakalasusan. Kaya sabi ko po, Lord, alam ko may pera ang mga anak ko, pero nahiyan ako na kung lahat na oras, manghihingi tayo sa mga anak natin. Talaga kung dapat tayo kumilos din, kasi nakakaya po lagi tayo hihingi sa mga anak. Kahit kung sabihin natin na, minsan po nakagaling tayo sa ibang tao, may mga anak na may mga trabaho, pag naghihirap ka, yun po ang totoo. Pero ang totoo po dyan, nasa amin lang nakakayang manghingi ng manghingi. Eh di na po tatali ang mga anak natin na tayo manghingi, pero nakakaliya. Kaya sabi ko nga po, kanina, sa Panginoon, sabi ko, Lord, talagang ako ayaw ko na lumapit sa mga anak ko dahil talaga po, kahit po, magmula sa pagkain hanggang sa aking nilulutuan namin, bigay ng mga anak ko, naghahati-hati ko yung dalawang anak. Dahil po talaga ang tatlo kong anak, na lalaki, mga babae, sobrang babae po, walang mga trabaho. Kaya umaasa po ako sa mga anak yung babae. Yung po siya po, na anak na nasa ibang bansa, tumawag po sa akin kanina, kasi nag-send po ako yung gabi, anak, baka magpupulang kami ng kuryente. Alam mo po, ang sabi sa akin ng anak ko, Ma'am, nawalang talaga ng tiwala kay Lord. Hindi ka magpupulan ng kuryente. Sabi niya, lumakad ka, bago ka lumakad, manalangin ka. Pagdating mo sa pupuntahan mo, hindi ko lang kuryente mo. Tunay kong buhay talaga ang Panginoon. Pero sabi ko ng anak ko, sa Lunes, wala na lang kita. Kung magkano ang balansi mo sa kuryente na hindi mo na bayaran mo para hindi nakakaya sa kinausap ng tao. Kaya alam mo po mga kapatid, magluwala lang tayo sa kanya. Kaya tayo mga sa tao. Kaya pagkatao tayo asa, mapapahiya tayo. Baktos, masama pa ang ibang na pagdating ng panahon. Lord, maraming salamat. Salamat. Amen. Hallelujah. Napakabuti ng ating Panginoon. Sabi nga kanina ni Lord, hindi laging okay tayo. Magpatakataon lang. Sabi nga, dumadaan tayo ng mga pagsubok. Kumbaga hindi lagi masigla, hindi lagi masaya. Dumadaan din tayo ng
magiging yung malungkot dahil may mga kanya-kanyang sitwasyon. Pero ang isang malaking bagay, yung hindi dapat tayo nawawala ng tiwala sa ating Panginoon. Amen? Kasi dun sa mga pagsubok na yan, ay mga suliranin na yan, doon na nahahayag ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Kumikilos ang ating Panginoon. Amen? Praise the Lord. Sino po ang susunod? Ayan. Ayan, si Sister. Yeah, praise the Lord. Dahil sa akin siya, si Sister, magpasalamat. Sige po, alin na po kayo dito. Magandang gabi po, mga brothers and sisters. Ang isi-share ko lang po sa inyo na ako po hindi naka-attend ng mga prayer meeting at nakapagsimba dahil ako po ay naano ng trangkaso. Matinding trangkaso po ang ano sa akin. Talagang akala ko nga po ako yung mga hospital. Pero sa awan tulong ng po ng Diyos, ako'y kanyang pinagaling. Pumunta si Sister Meda sa bahay namin at ang sabi ni Sister Meda, Mister, bukas makaka-attend ka ng anniversary ng Yes. Sabi ko, bahala na po dahil hindi ko ako, sure na dahil nga po ako nilalagnat pa. Iba pa po ang pakiramdam ng aking katawan. Hindi po ako kumakain, wala po akong panlasa. Lahat po isang district lang, hindi ko pa po maubos. At dasalan po ako sa Panginoon na itong aking trangkaso na ito, pagalingin ako, bigyan akong lakas ng aking pangangatawan. Na ako'y nung nandun na po kami sa anniversary ng Yes ng taong, ay di pagkatapos ko na preach yung mga preacher po doon, ay di yung pong atin ng kasi kinumbita kami sa Yes, sa Dabong. Yung pong pila ng mga yung pong pila ng mga susubo ng otya. Yung sinukuha na po kami na malapit na po yung otya. Dasal po ako ng dasal na itong pagsubo ng otya na to, ito magbibigay ng kagalingan sa akin, makakaroon maglasa ng biskot. Talagang nahirapan na po ako sa pangkasong na dumating sa akin. Ang sabi ko po, meron po humangka sa likod ko, hindi ko naman siya kilala. Sabi ko, sino ba yun? Akala ko nga yung anak mo. Sa likod ko. Sabi ko, sino ba yun? Hindi ko siya kilala. Hinampa sa likod. Pinarihima sa likod ko. Sinabi niya, Sister, magaling ka na. Sabi ko, maraming salamat po. Hindi ka lang sinabi ko. Pero nagtataka po ako lang po sinubuhan ng otya. Alam ko po ang otya, iba walang lasa. Yung isinubo na po sa akin, bibigyan na ni Father, yung kanyang otya, na isinubo ko, manamis na miss po yung otya. Yung otya na yan ang nagbigay sa akin ng kagalingan. Nagkaroon po ako ng unti-unti na nakainom po ako ng gatas, nakakain po ako ng biskuit pag-uwi. Hanggang sa kinabukasan, pakonti-konti, nakakakain na po ako. Hanggang sa tuloy-tuloy na po. Hanggang ngayon, nandito naman po ako sa energy life. Talagang po, mabuti. At ayun, si-share ko pa pong isa, may pupunta po sa amin na tutulungan po kami ng anak ko madala sa ospital sa isang linggo. Mag-aantay lang po kami. Siya maglalakad sa amin sa ospital kasi naawa siya sa sitwasyon dito. Nakita yung breast cancer niya na talagang bahala ng Diyos. Alam mo na paano ko talaga. Sa Diyos lang ako nagtitiwala. Hindi ako lang nagtitiwala. Basta Diyos lang ang pinagkakatiwalaan ko sa buhay namin. Ngayon sabi sa amin ni Edward T. Sige po, sa isang linggo, kayo naman ang tutulungan ko, dadalhin ko kayo. May alam akong ospital na kompleto. Kasi hindi nakakapunta sa PGS, dahil namin tayo ng
ang layo-layo. Sabi ni Edward T. sa isang linggo, dadali ko kayo sa ospital na sinasabi ko sa inyo, kumpleto doon. At pagka marami mga lumagasan ng mga ano, ako tutulong sa inyo. Tutulungan ko kayo mag-alapit sa mga gobyerno. Sabi ko, maraming salamat po. Kailangan ng anak ko ng yung ano siya, ano ba yun, yung isa, di ba, dialysis, yung isa, chemotherapy. Ay ngayon, nalakad ko na po lahat, ang ano namin sa pagmahal ng anak ko, nandiyan ang PhilHealth, binigay na sa munisipyo. Kaya sabi ko, Lord, maraming salamat na hindi namin inaasahan na may isang taong pupunta sa amin na kami tutulungan. Kaya sa awa tulong ng Diyos, ako po yung lubos-lubosang nakapasalamat. Para sa aking anak na magamot. Ang hinihiling ko lang po, hindi ko kailangan ng financial. Ang kailangan ko lang po mag-sponsor sa anak ko dahil hindi po namin talaga na kaya. Nahirapan na po kami, mga PWD kami. Kaya sabi ko, Lord, kayo na po ang bahala. Biglang-biglang may dumating na tao sa amin na hindi namin naasahan na kami binigyan ng biyaya na pagkain. Salamat, Lord. Salamat po. Lord, hallelujah. Salamat po sa ating Panginoon sa patuloy na pagkilos sa buhay nating kapatid na walang ibang inaasahan kundi ang Panginoon si Yahweh El Shaddai. Amen? Hallelujah. At sino po ang... Kaya sa mga oras ito mga kapatid, tuloy-tuloy na po tayo. At tayo po ay tumayo na at patuloy po natin ihanda ang ating sarili sa pakikinig ng mabuting balita ng ating Panginoon. Pumalakpak po ang handa ng makinig ng mabuting balita ng ating Diyos sa buhay. Salita ng ating Panginoon na nagbibigay buhay, pag-asa, kagalingan. Amen? At ang gagawin po lingkudan Diyos upang maghayag ng mabuting balita ay walang dilipa ang ating pong minamahal na tapat na preacher na si Brother Chico Agrabante. Malakas na papuri kay Yahweh El Shaddai. Palakpakan po muli natin ang ating Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Trust in the
I will praise you till I die. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, labis at lubos ang aming pasasalamat at isinusuko namin sa iyo ang aming buhay na walang ibang umukupa sa aming isip at puso kundi ang iyong kabanalan. Punin mo kami ng iyong presensyang banal. Alisin ang mga takot, bagabat at pag-alinlangan. Palitan ng kapayapaan at kagalakan sa puso. Nang sa ganun ang buhay na pinagkaloob mo ay patuloy po namin magamit ayon sa iyong kalooban. Alam namin, Panginoon, na walang pagkakataon, araw na lumipas na hindi kami nagkakamali. Kaya kami po'y humihingi ng tawad, humihingi ng tulong at habag nang sa galit ng buhay namin ay maging karapat-dapat sa iyong harapan. Pagpalain mo ang bawat isang tumugon, umaasa kami na walang sayang sa oras, pagod, at maging buhay namin kapag ikaw ang siyang dahilan ng aming pagtugon. Pagpalain mo ang aking mga kapatid, mga nanay, mga magulang, mga lingkod mong pumarito sa dako ito. I-bless mo ang bawat isa ayon sa pangangailangan at tugunin ayon sa kanilang kahilingan at sa iyong kalooban. Sa gabi ito, naniniwala po kami na kung paano ka nagpala sa lugar na ito ng maraming beses. Muli mong idadagdag ang gabi ito ng tagumpay. Panginoon, maraming salamat. Ang papuri parangal sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. 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 And Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon.
Sarili ko sa bilang naghahanap tulungan. Hallelujah, siya kasama sa hirapan at ginawa. Yung palakpak ng mga anak ang lalagay sa dati. Yung palakpak ng mga answer prayer. Amen, amen. At harapin mo ang iyong katabi. Sabihin mo, kapatid, smile naman dyan. Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, dahil nag-smile ka, mukha ka ng pinagpala. Amen, amen, amen. Tayo po'y makinig ng mensahe ng Panginoon ayon sa Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus ayon kay San Marcos chapter 6 verse 30 hanggang 34. Sumainyo ang Panginoon. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at inibulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming taong dumarating at umaalis, hanggat hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo tayo sa isang ilang na puok upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lulan ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kahit mula sa lahat ng bayan, ang mga tao ay patakbong tumungo sa lakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Paglunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastor. At sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Mga magulang, mga kapatid, mga anak ng answer prayer, ito po ang napakaganda balita ng ating kaligtasan. Palakpakan natin ang malakas yung balita. Amen. Praise God. Praise God. At salamat kay El Shaddai, salamat din sa inyong lahat. Salamat sa mga import na natin. Choir na ito, pwede na po tayong makaupo. Ayan. Kumusta na po kayo?
Buti na lang, di ako nagtanong mo, ang haba pala ng sagot niya. Pero ganyan ang mga anak ni Yahweh, no? Isang tanong lang ay siksik-ling-ling ang biyaya. Yung sinigaw nyo, kahit 3 lang 4 meron kayo nun, so much blessing na, no? Yung magkaroon ka ng magaling na, mayaman pa, talino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at makalunan. Yun ay mga interconnected. Kapag meron kang isa nun, damay-damay yun. Kapag may kapayapaan ka, may kaginhawaan. Kapag higit sa lahat may kalayaan, ang lahat ng bagay ay susunod. Amen ba? Sa gabi ito, ang ating pong topic ay pinamagatan natin, Trusting in God's Provision. Naniniwala ba kayo na tayo ay pagpalain ng Diyos? Dapat lang, kasi pag hindi kayo naniwala, uuwi na ako. Amen ba? We are here because we believe that God will provide. Amen ba? Pag nakabasa ka ng bill ng kuryente halagang 2,000, huwag kang nervyusin. Sabihin mo lang, God will provide. Amen? Kapag mayroon kang kailangang financial, huwag kang matakot. Sabihin mo lang, God will provide. Amen ba? At ang Diyos ay nagpo-provide sa mga taong matibay at totoo ang kanyang pagtitiwala sa Diyos. Sapagkat hindi lahat ng bagay ay kaya nating makuha sa ating mga pagsisipag at pagpapagod. Maraming bagay na tanging sa kamay ng Diyos manggagaling. And that's why, nandito tayo sapagkat hindi lahat ng bagay ay pwede nating ma-attain sa ating mga kakayahan. And there are many things that only God can provide. Sabi nga ni Brother Mike, biyaya at kayamanan hindi pinag-irapan. Maraming biyaya at kayamanan na hindi nakukuha sa hirap. Ito'y kusang ibinibigay ng Diyos sa mga taong may tiwala sa kanyang provision. Amen ba? Kaya lagi tayong dinidisiplina ni Brother Mike nung hindi pa siya pulol masyado, huwag niyong sabihin na mahirap kayo. Huwag niyong sabihin na walang pera. Amen ba? Huwag niyong sabihin na may sakit. Huwag niyong sabihin na mahina. Sabihin niyo lagi, pinagpala ako. Sinong mayaman itaas ang kamay? Pautang naman dyan. Pag may nagugutang sa inyo, sabihin niyo na lang, darating. Amen ba? Ligtas na kayo doon. So, trusting in God's provision, finding strength in times of need. Ang bawat tao ay may kailangan. Amen ba? Sabi ni Nanay Karina, kahit hindi na financial, tulungan lang siya, ay sobrang na. And that is what we need in this life. Hindi lahat talaga pera. Amen ba? Kahit gaano kayaman, kahit gaano kahirap, palaging may kailangan. Kaya tanungin mo ang iyong kapatid, anong kailangan mo? Sagutin mo, kapatid, anong pakialam mo? Pero alam nyo, may pakialam ang Diyos. Amen? Kasi nandito tayo mga kapatid. We are all in need. Walang taong hindi nangangailangan. Hindi nga lang lahat financial at maraming bagay na tanging sa makapangyarihang kamay lang ng Diyos manggagaling. Amen po ba? At totoo na kapag nakita mo at natuto kang kumilala sa biyaya ng Panginoon, makakatulad tayo sa mga humahanap kay Jesus. Humahabol kay Jesus. Kahit magtataka ako ngayon, parang kalagkarin mo na ayaw pang mag-attend. Samantalang noon, wala pa si Jesus. Nandoon na sila. Nauna pa sila.
Ganun dapat pala ang pananampalataya ay meron tayo. Ganun pala dapat ang taong nag-aasam ng biyaya ng Diyos. Nakikinig ba kayo? Kaya sa susunod, aga-agahan nyo. Amen ba? Sila namin, nandito na yung maaga pa. Talagang grabe yung pag-asa. Lalo na yung coordinator natin. Alas 4 pa, nandito na yan. Amen ba? Sister, ang sipag nun. And truly, na ang taong pinaghaharian ng Diyos ay talagang laging excited sa paglilingkod. We always give the best to God. We give the best time. We give the best attention. Amen ba? Nang sa ganun, ang Diyos ay matuwa sa ating ginagawa. We always make a way. Ang Diyos, gagawin niya yung the best para sa iyo. Pero kailangan malaman mo, kailangan mo rin ang gawin ang the best para sa Kanya. Nakukuha niyo. Kaya congratulations sa mga choir na ito. Kahit walang keyboard, may cellphone naman. Amen ba? Talagang take an extra mile, take an extra effort. And truly, that God will always provide. Amen ba? Amen. Bakit natin kailangan hanapin? Bakit natin kailangan sumunod kay Jesus? Unang bagay na dapat nating maintindihan, God's provision is abundant. Sabihin niyo nga, God's provision is abundant. Nakikinig ba kayo? Sabihin niyo, God's provision is abundant. Ang biyaya ng Diyos ay sagad. Amen ba? Tandaan niyo, nilikha ang lahat ng bagay bago ang tao. God created everything before the human, before the people. Kaya nung ilabas ang tao, mayroon na tayong pangangailangan. Amen ba? Mayroon na tayong kakainin, mayroon ng kahoy, bungang kahoy, may mga isda na, may mga gulay ng kakainin ng tao. And truly that God is always abundant. Sagana yung biyaya ng Diyos, sagana yung habag ng Diyos. Amen ba? Kapag marunong kang kumilala sa biyaya ng Diyos, hindi mo masasabi na siya ay nagkulang. Ilang taon ka na ngayon? 70 ka na ba? 80 years old ka na ba? Kung ilang taon ka na ngayon, ganun araw-araw pinagpapalo ka ng Diyos. Tandaan niyo, nung pandemya, may mga umalis na. Pero andyan ka pa rin. Ibig sabihin, hindi pinahintulutan ng Panginoon na tayo ay mawala. Amen ba? Sabi ni St. Paul sa Philippians 4:19, "And my God will meet all your needs according to His glorious riches in Christ Jesus." Buhat sa kayamanang hindi mauubos, ibibigay ng Panginoon ang pangangailangan nyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sabi nga, aanin mo ang damo kung patay na ang kabayo. Sabi ng iba, Brad, kalabaw na lang. Pero hindi yan ang pwede. Ang pwede doon, nung panahon kasi, yung mga lugar na sentro, ang kabayo ay dinadalhan ng damo, no? Sa bundok kasi itong pinapakain yung kabayo. Pero sa sentro, dinadalhan ng damo. Na maraming damo ang kabayo. Kaya nga lang, minsan pag marami ng damo, minsan wala ng kabayo. Kaya sabi niya, aanhin pa ang damo kung patay na yung kabayo. The same with this life. Aanhin mo ang mga bagay na meron ka kung tayo ay hindi na magiging masaya. Kung mawawala na yung buhay natin. Amen ba? Kaya napakahalaga na makita natin kung saan tayo pinagpapala ng Diyos. Saan abundant ang Panginoon sa buhay natin. Huwag kang mag-isip na lahat ng tao na mayaman ay masaya. Tuhan niyo. Sabi ko lagi, pag pinainggitan mo ang mga taong mayaman, pero di mo alam na maligalig pala,
nagkamali ka ng pinainggitan. Saan ka dapat mainggit? Sa mga taong simple lang ang buhay, pero may kapayapaan sa puso. Amen ba? Kaya mahalaga na makita natin yung tunay na kahulugan ng pagiging mayaman. Sabi ko nga, pag may kotse ka, kapag may pera ka, kapag may bahay ka, pero magulo ang buhay mo, hindi ka mayaman. Ikaw ay mapera lang. Ang tunay na mayaman ay yung meron siyang kapayapaan. Amen ba? Sa ibang bansa, sabi ni Bishop Bacani, pag nagkaroon ka ng greetings na peace be with you, karamay na dito ang mga material things. Kapag sinabing sumainyo ang kapayapaan, karamay na doon ang mga pangangailangan natin. Kaya makapangyarihan yung pagbati ng kapayapaan. Sapagkat ang kapayapaan ay may kasamang mga material na bagay na pwedeng i-provide ng Diyos. Amen ba? Naalala ko, na-share ko ito sa Angle City. Nung kalagitnaan ng kami ay mabangkrap, ang nanay ko wala nang ibang pinagbabantayan yung alas 6 ng gabi na makinig ng radyo. Sa Bicol po, dumarating yung DWXI, alas 6 lang ng gabi. Pawala-wala pa yun kasi mahina yung signal. Kaya yung ginagawa ng nanay ko, binabantayan niya si Brother Mike pag magsalita. Kasi nung kami mabangkrap, wala na kaming ibang comfort ng buhay, kundi hanapin yung aming masisilungang Word of God. At doon yung stress ng nanay ko, yung mga takot sa buhay ng mga bayaran, doon niya na sinuksok ang buhay niya sa pakikinig ng salita ng Diyos. Kasi nininulbos na siya kasi maya-maya may maniningil ng asukal, may maniningil ng sako-sakong arena, maniningil ng mga dose-dose ng mga wine, mga beer, pero wala siyang pera kasi bagsak na kami. And time na yun, nasuntungan ng nanay ko si El Shaddai. At ang sabi ni Brother Mike, anuman ang problema mo, huwag kang matakot sapagkat mag-drawing ka lang, ibibigay sa iyo ng Diyos. Ang taong wala nang ibang inaasahan, sabi nga ni Brother Mike, kung sa tingin ng mundo tayo'y uto-uto, tayo ay mga overacting. Kapag may pagtitiwala ka sa Diyos, anumang asahan mo ay mangyayari sa buhay mo. In yung time na yun, sabi ng nanay ko, ikaw Chito, mag-drawing ka na ng mic sa ka-speaker. Kasi gusto ko maging preacher ka. Yung kapatid ko naman, nag-drawing ng aeroplano, nag-drawing ng kotse, nag-drawing ng pera, nag-drawing ng bahay. Nung isang buwan, nag-text yung kapatid ko, ang sabi niya, Kuya, sabi ko kasi Manoy, naalala mo ba yung drawing ko? Sabi ko, opo. Punta ka sa San Pablo, bibili ako ng kotse. Yun ang drawing ko. Inuwi ako ng Bicol. Pagdating namin sa Bicol, inuwi ako sa bagong bahay niya. Halagang 3 million. And truly that El Shaddai is a God who provide. Napaluwa ako, alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Kasi yun ang prayer ko, na sabi ko, Lord, huwag mong hayaan na mapahiya ang mga taong naglilingkod sa inyo. At hindi nang uutok si Brother Mike. Hindi siya nagsisinungaling. Kasi kahit hindi na siya makapagsalita, hinahanap-hanap ng mga tao ang kanyang binibitawang may kapangyarihan sa salita. Pag nandun ka sa Ambel, at alas 6 ng gabi magtutok na si Brother Mike, titingnan mo yung mga taong nanonood para naman doon na buhayan humihintay ng sasabihin ni Brother Mike. Ganyan yung kanilang eagerness, ganyan yung kanilang hunger sa Word of God. Si Brother Mike halos hindi na makapagsalita, no? Utal-utal na siya, pero yung mga tao hinihintay ang bawat katagang bibitawan niya. Nagtataka ako sa mga katabi ko, hindi ko maintindihan yung sinasabi ni Brother Mike, pero sila intindi nila. Ganyan yung taong may tunay na pagtitiwala.
Kaya sabi niya, Brother Mike, nung kalakasan niya, huwag niyong sasabihin na mahirap kayo. Amen ba? Huwag niyong sasabihin na mahina kayo kasi hindi yan nalalaman ng demonyo. Pero pag binitawan mo na yan, sasabihin ng demonyo, tama ka sister, mahirap ka na. And what we speak is the abundance of our heart. Kahit mahalaga na tayo ay sinasabi natin yung magagandang bagay, ang lahat ibibigay ng Diyos. Amen ba? Ang lahat ipagkakaloob ng Diyos. Ano mang hindi mo kaya ng Diyos. Kaya napakapalad ng mga magulang na sila ay may Diyos na sinasambigan. Napakapalad ng pamilya na ang kanilang mga anak na idala sa gawain. Kuha niya. Bago namatay yung nanay ko, alam yung sabi ng nanay ko, si Brother Chito, huwag niyong pabayaan, walang anak yun. Nagdilin ang nanay ko bago namatay. Na huwag daw akong pabayaan. Sabi minsan, nag-usap kami ng asawa ko. Sabi niya, after 5 years, sabi ng asawa ko, wala tayong anak, mag-ampon ba tayo? Hindi ako nakaibig. Sabi ko, bakit mo nabalak mag-ampon? Paano na pagtanda natin? Sino mag-aalaga sa atin? Yung mga tanong na yun, mahirap sagutin, no? Kasi kahit may pamangkin ka, isang linggo, isang araw, pwede kang bantayan. Pero yung succeeding days and months, hindi ka na mababantayan. Lalong-lalo na kung wala kang pera. Kuha niya. Habang nagkwentuhan kami ng asawa ko, na paano kami pagtanda at walang mag-aalaga sa akin, may dumating na matanda. Alam niyo kung bakit? Sabihin niyo bakit? Mga marites talaga kayo. Yung matandang yun ay lumapit sa amin. Alam niyo kung anong hinihingi? Humihingi ng bigas. Pero alam niyo ba, ito yung maganda at nakakamangha. Yung matandang lalaki ay 12 ang anak. Nagkatinginan kami ng asawa ko, sabi ko, sinagot ng matandang to ang takot mo. Kasi minsan ang mga magulang, kahit 12 ang anak, pag kailangan nila, nagtutulakan sila kung sinong mag-aalaga. Pero pag may pensyon, nag-aagawan sila sa pag-aalaga. Meron akong kakilala sa Lawag City, alam niyo ba? Hindi namamatay. Kasi kinakailangan ang pensyon niya. Talagang sobrang pag-alaga. 100 years na yung matanda, di ba namamatay? Hanggang nakakatmamar pa, may libo-libo pang perang dumarating. Pero ang nakakalungkot, yung mga nanay natin na walang ibang inaasahan yung mga anak. Isipin nyo, nag-sacrifice, naghirap, nagtiis, nagtipid para pagtanda na may mag-aalaga sa kanya. Nakikinig kayo? Pero pagdating ng panahon na pabayaan siya, at totoo yung sabi ni Brother Mike, kapag naglingkod ka sa tao, iwanan sa Diyos, naglingkod ka sa Diyos, iwanan ka man ng tao, hindi ka iiwanan ni Yahweh Hashem. Truly that when we put everything in the hands of God, walang tao na papariwara. Kasi sa El Shaddai laging may paraan. Kaya ako, bago namatay yung nanay ko, hindi na ako nag-iyak masyado. Alam niyo kung bakit? Umuwi ako sa amin, nagbantay din ako sa hospital. Kasi kahit may mission ako, sabi niya, anak, pumunta ka muna dito kasi hindi na ako tatagal sa mundo. Sabi ng kapatid ko, umuwi ka muna para makapag-serve ka naman. Alam niyo, nagbantay ako almost 1 month na, sobrang bakod. Pero satisfied ko ako na nakapag-serve ako sa nanay ko. Amen ba? Eh sabi ng kapatid ko, hindi ba walang masyadong maraming pera? Huwag lang tayo magkagulo. Kaya maganda sa pamilya na may siya kasi kahit walang pera, hindi nag-away-away. Pero kung may perang pinag-aagawan, there is no provision of God. Kasi ang nandoon ay inggitan at awayan. The provision of God, kung ang pamilya ay masaya, nagtutulungan at sagana ang biyaya ng Diyos. Amen ba? God's provision is abundant, mga kapatid. Pangalawa, trusting God
requires letting go of control. Ang pagtitiwala sa Diyos ay hinahayaan natin ang mga bagay na kontrolado natin. Yung batang sanggol, pag may hawak na candy, at sabihin mo sa kanya, anak, akin na yung candy, ito yung 1,000. Hindi naman ibibigay sa yung candy. Amen? Yung batang hindi pa marunong tumilala ng 1,000 at hawak niya yung candy, anak, akin na yung candy mo, ito na yung pera mo. Hindi niya ibibigay. Kasi di niya alam yung value ng 1,000. Ang alam niya lang, yung candy hawak niya ay matamis. Pero kapag ang batang ito, nalaman niya na ang 1,000 pala ay pwedeng bumili ng 1 sakong candy, ibibili niya yung candy. Ganon din yung maraming tao. They don't take control of the things na nasa hawak nila kasi ayaw nilang iwanan. Ayaw nilang maglingkod, ayaw nilang mag-attend kasi marami silang ginagawa. Pero tingnan nyo kayo, iniwanan nyo yung hugasan, iniwanan nyo yung labakan, for the meantime, iniwanan nyo yung responsibility sapagkat alam mo, mas higit ang ibibigay ni Yahweh. Yung mga taong ayaw magbigay ng oras at panahon, napakaraming na ito. Alam niyo ba, ang mga nanay, alam niyo ba kung bakit maraming babae sa gawain? Sabihin niyo, bakit, brother? Kasi sa psychology, ang isip daw ng babae ay partition. Maraming partition. Ang isip daw ng babae, base sa psychology, ay detailed. Yung lalaki kasi, isang bagsakan lang. Magtrabaho, magbigay ng sweldo, tapos mag-inom na. Pero yung babae, detalyado. Pakain na ba yung baboy, nalinis na ba yung bakuran, napaliguan na ba yung apo, ang daming iniisip ng babae. Lahat ng bagay iniisip. Ganyan yung mga nanay, no? Inaasikaso lahat. Kaya sobrang pagod ng mga nanay. Kasi yung mga babae, detalyado mag-isip. Ang dahil inaasikaso, idadagdag pa yung asawa. Yung lalaki naman, pabanding-banding, pag-uwi sa bahay, pag naibigay niyo yung pera, patipid-tipid na lang. Pero yung nanay, simula 7 ng umaga, alas 9 ng gabi, di natatapos yung trabaho. Nanganak na lahat, darating pa yung apo, papakagahin pa ng apo. Amen ba? Sobrang pagod. Kaya maraming mga nanay, mga lola, na umaasa lang kay El Shaddai. Amen ba? Ang kalakasan nila ay si El Shaddai. Kaya yung mga tao walang nasisilungan sa buhay, nakakalungkot yan. Hirap na hirap sa buhay, mga kapatid. But trusting God requires letting go of control. Sinasangkabi ang mga bagay-bagay sapagkat naniniwala siya sa kamay ni El Shaddai mayroong kapayapaan, mayroong kapahingahan. Amen ba? Kailangan may sinasakrifice tayo. Alam nyo, sa probinsya, bago ka makapag-attend ng anniversary, kailangan may 2,000 kang pamasahe. Kaya sabi ng mga asawa ng mga workers natin, kayo talaga, uutang ng pamasahe, mag-attend pa ng El Shaddai sa Manila. Dito sa Bicol, may El Shaddai naman. Kung yung 2,000 nyo, ibili nyo na ng baka yan. Makahigo pa yung mga anak nyo. Sabi ng mga babae, naku, brother, pag binili namin ng baka yan kinumagahan, nasa CR na yung baka. Pero pag inatid namin ng gawain yan, siksik biglig ang biyaya. They let go sa mga bagay-bagay na pinang-aawakan nila. Kaya tanungin mo ang iyong sarili. Ano ba ang tinatalikdan mo para sa paglilingkod? Ano ba ang iniiwan mo pansamantala for the sake of service to God? Kaya napakapalad ng mga taong nag-take responsibility sa gawain. Subukan nyo pag may 100 na attenders, maghanap ka ng 5 coordinator, di ka makakahanap. Kuha niya. Sa 100 nag-a-attend, maghanap ka ng manggagawa, di ka makakahanap.
Kasi ang gusto ng tao, hingi ng hingi. Pero ayaw magbigay ng oras ng panahon. Alam niyo ba kung bakit namami yung gawain? Kasi sabi ni Brother Mike, magdala kayo ng 7. Kaya dumami yung mga audience noon. Kasi nag-aakay sila, no? Nag-aakay sila ng mga attenders. Pero dumating yung panahon, mismo sarili natin nahirapan pang dalahin. Kuha niya? Kaya yung reward nasa paglilingkod, nasa pagpapagamit sa Diyos. We have to let go of control. Kaya nakikita niyo minsan nagsasuffer yung gawain kasi ayaw mo makialam. Minsan tinatanong natin yung mga workers, mga manggagawa, Sister, anong maitutulong natin sa gawain na ito? Kuha niyo. Minsan may pinapakita tayo sa Panginoon para ang gawain ay umasenso. We have to let go of our control. Sabi na rin Warren sa nabasa akong libro sa kanya, maraming tao na ginagamit ang Diyos sa pangangailangan niya. Pero hayaan mo na gamitin ka ng Diyos sa pangangailangan ng Diyos. And that's why tinatanong natin ang ating sarili, nagagamit ka ba ng Diyos sa pangangailangan niya? Kuha niya. At alam niyo yung ating immediate na evangelization area, yung ating tahanan. Kasi huwag kang maglingkod ng maglingkod na pag-uwi mo sa bahay ang daming kontrabida. Kailangan maglingkod ka ng may katalakan. You have to let go of everything at unahin ang mga taong mahilapit sa Diyos. Amen ba? Kung titingnan po natin yung true principle of serving God, sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you have to deny yourself. Kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan ang ukol sa iyong sarili. Pag nakita ng Diyos, na kumbinsido ka sa paglilingkod niyo, pag nakita ng Panginoon na naglilingkod ka hindi para sa sarili mo, ang Diyos ang bahala sa inyo. Kaya napakaganda mga kapatid ko sa Panginoon na ibinibigay natin ang ating buhay sa kamay ng Diyos. Sabi ng Psalm 55 verse 22, cast your cares on the Lord, and He will sustain you, and He will sustain you. Ilagay mo daw sa kamay ng Diyos ang iyong buhay at isusustain niya ang buhay mo. Mahirap ubusin ang magdamag kung puno ka ng problema. Mahirap ubusin ang maghapon kung may suliranin ka. No? Ang hirap nun. Minsan pag nasa gawain tayo, ang lakas ng ating pakiramdam. Pero yung succeeding days, nakakalimutan mo na may word of God. Nakakalimutan mo na may pangako ang Diyos. But kapag ang Diyos ay nasa atin, He will sustain you along the way sa buhay mo, ilang araw, ilang linggo, hindi mo man nakakaptan ng gusto mo, malakas ang pakiramdam mo sapagkat alam mo na may plano sa El Shaddai sa buhay mo. Amen ba? May plano siya sa atin. May plano ang Diyos sa atin. Amen ba? God provides strength for the journey. Madaling maglingkod, pero ang magpatuloy mahirap. Amen. Madaling mag-amen, pero ang papapananatili ay mahirap. Kaya hindi madali. Kasi ang kultura ng Pilipino ay ligas kuwan. Kaya ang Panginoon, hindi natin siya pwedeng ma-impress ng nag-Israel in 1 week, in 1 month, in 1 year. Kasi kailangan makita ng Diyos na ang paglilingkod mo ay mismong buhay mo. Amen ba? Maraming tao na naglilingkod siya kasi may kailangan pa siya. Maraming tao naglilingkod siya kasi may karamdaman pa siya. Pero pag wala na, babayaw ay siya. At pag meron na namang problema, iiyak-iyak sa Panginoon. Kung ang Diyos kagaya natin sasabihin, umalis ka, wala kang yutang na loob. Pero ang Diyos hindi ganun, no? Kahit anong oras daw bumalik, laging nandun siya sa pagtulong sa atin. Amen po ba? So God will sustain all your strength. Kaya maraming nawalan ng katimuan kasi hindi kinaya yung problema.
na-depress, na-stress, nagkaroon ng anxiety. Kuha niyo. Pero yung taong malakas ang maturalisa, kahit anong hirap ng buhay, hindi siya madadaig sapagkat kasama niya si Yahweh Al-Shaddai. Ang Panginoon ay mahabag sapagkat sabi ng Panginoon, ang mga tao ito ay parang tupang walang pastol. Yung taong walang Diyos, parang tupang walang pastol. Kikinig kayo. Parang walang pastol. Ganyan yung taong walang direction. Ganyan yung taong walang mapupuntahan. Pero, sabi ko nga, sa probinsya, ang pinakamagandang bagay kapag pista, hindi yung magkatay ng manok. Alam niyo ba kung ang pinakamasaya sa probinsya? Hindi yung magkatay ng manok, kundi paghuli ng manok. Kasi pag naghuli ng manok ang sasaya nila, nag-aabang bawat kanto. Sige, huliin natin yung manok at ikatay natin at tinulahin natin. Kaya yung mga lalaki, mga nanginginom, tuwang-tuwa silang hinuhuli nila yung manok. Inaabangan ng bawat kanto. Yung manok naman, takbo ng takbo hanggang sa mapagod. Pagpunta doon sa dulo, mayroong lalaki nakabang. Pagpunta dito sa kabila, mayroong lalaki nakabang. Pag nakorong na yung manok, anong gagawin ng manok? Sabihin niyo ng brother. Ang gagawin niya, titingala at lilipad ng mataas. Ganon din yung buhay ng tao. Kapag sukol na sukol ka na, wala ka nang mauutangan, wala ka nang mapupuntahan, wala ka nang mahihiraman, tumawag ka sa Diyos and God will provide. Kung malayo ang hospital, kung malayo ang kapatid mo, kung malayo ang mga katulong nyo, ang pinakamalapit na pwedeng puntahan ay ang tumawag sa Diyos. The immediate response to our problem is to pray to God. At napakahalaga na mayroon kang matibay at matiling na pagtitiwala sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Kapag hindi ka tumatak sa pananampalataya at hindi ka kumbinsido sa paglilingkod mo, sayang ang gabi niyo sa gabi ito. Pero pag nakita mo ang tunay na kalooban ng Panginoon, masasabi mo na ang lahat ng bagay ay nasa inyo. Amen ba? Sabihin mo sa kapatid, napakapalad mo. Dahil may El Shaddai ka sa buhay mo. Amen. Kaya tumayo na tayo. Ilagay natin ang ating kamay sa tapat ng ating puso. Sa pagpunta natin, alam natin na maraming bagay sa buhay natin na sa kamay lang ng Diyos, ito magkakaroon ng katugunan. Sa may karamdaman, siyempre ang kagalingan. Sa may mga problema, emotional, mental, spiritual, God will provide. Every aspect of our lives, aabutin tayo ng Diyos. Ang hindi natin kaya, ay kaya ng Diyos. Nandito tayo sapagkat suko na ang ating kakayahan. Suko na ang ating abilidad. Pero kahit suko na yung ating lakas, huwag kang matakot. Huwag kang mangamba. Sapagkat di ka nag-iisa. Mayroon tayong El Shaddai na nilalapitan sa gabing ito. Kung totoong nagtitiwala ka sa Kanya, sa gabing ito lumapit ka, dumulog ka sa Kanya, kausapin mo siya. Hingin mo siya ng anong gusto mo at huwag kang mag-alilangan. Sapagkat ang ating Diyos sa gabi ito ay Diyos na si Yahweh El Shaddai, na sa dami ng ebidensyang pinagaling, sa dami ng ebidensyang prinobide niya ng pangangailangan, pinagyaman, inayos ang buhay, binago ang buhay, hinamo sa kahirapan, pwede kanyang ilaglag sa kanyang himala sa gabi ito. Kapag naipakita mo sa Kanya, na totoo kang nagtitiwala sa Kanya. Kaya anumang takot mo, anumang pag-alinlangan mo, iwaksi mo yan at huwag kang mangangamba. Huwag kang mangangamba, o mag-abalisa. Huwag kang malatakot, o maglulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama
Siya'y karamay ko sa tuwi-tuwi na pangamba. Huwag kang mangamba o makabansa. Huwag kang malabo o malulungkot. Di ka nag-iisa, may kasama. Siya'y karamay mo sa tuwi-tuwi na. Si Jesus, di man pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y aking tapat sa buhay mo. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka pababayaan. Si Jesus, di ka iwanan. Siya'y kasama mo, karamay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Siya'y laging tapat sa buhay mo. Huwag kang mangamba, huwag ka nang mangamba. Huwag ka nang mangamba. Brothers and sisters, ang pangangamba ay pagpapakita ng kawalang tiwala sa Panginoon. Sabi ng awitin, si Jesus ay tutulungan niya tayo. Si Jesus ay tutukunin niya tayo. Kapag hindi natin kayang paniwalaan ang kanta niya, ay wala nang magagawa ang Diyos sa atin. Ang Diyos ay sagana ang kanyang kapangyarihan. Hinihintay niya ang ating pagkalima, ang ating pagtitiwala sa Kanya. Yung buhay natin ay napakalaking ebidensya na ang kanyang himala sa bawat pagising natin sa umaga ay buhay na kaloob niya. Ano pang dahilan para tayo magduda? Sa dami ng taon ng ating buhay, sa dami ng problema dinaanan natin, sa dami ng karamdaman na ating kinahap. Pero lagi niya tayong tinutulungan. Kaya bawat pagkakataon na bawat humihinga tayo, bawat pagkakataon na tayo ay nabubuhay, pagpapakita ng Diyos ay hindi pumapalya. Ang Diyos ay hindi sinungaling. At lagi niyang hinihintay sa atin, sa paglatak natin sa mundo ito, wag na wag tayong mangamba. Sapagkat masasayang ang araw-araw ng buhay natin kung tayo ay lalamunin ng mga takot at pag-alinlangan. Tinuruan tayo ng Panginoon na manangan sa Kanyang kapangyarihan nang sa ganun ng buhay natin ay maging masaya, masigla at matatag ang buhay na ito. Panginoon, sa gabi ito, dalangin ko ng mga lingkod mong ito ay abutin ang kanilang pangangailangan. Gaano man ito kahirap, ay imposible. Gaano man ito katagal na kanilang hinihintay, sa gabi ito, umaasa kami na ikaw ang Diyos na mag-answer prayer. Father God, ikaw ang Diyos na makapangyarihan. Ikaw ang Diyos na naghimala. Ikaw, Yahweh El Shaddai, na walang lugar sa mundo na hindi ka nagpakita ng iyong kapangyarihan. At sa gabi ito, ikaw rin ang Diyos namin, Yahweh El Shaddai. Ang Diyos na kung saan dako, ikaw ay naghihimala. Abutin mo ang mga lingkod mong ito. Iba't iba man ang aming kahilingan, pangangailangan. We pray, Father God, na ikaw ang Diyos ng himala. Sabi nga ng punong lingkod, miracles are forever. Panginoon, maraming salamat. Ang papuri pagkasamba sa iyo namin ibinabalik sa pangalan ni Jesus. Say Amen. Amen. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang gabi, and let us give thanks. Give thanks
with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son.